din naman. At ngayon ng araw na ito, ngayong umagang ito, ang pag-aaralan natin ay sa Matthew chapter 6, verse 19 to 24. Ito po yung binasa kanina sa Bible reading. At basahin po natin siya ulit. Sabi doon, Matthew 6:19 to 24, "Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. The eye is the lamp of the body. So if your eye is healthy, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is that darkness? No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and money." Kapag po itong mga verses na ito ay sinearch nyo sa YouTube, makikita nyo yung mga sermon patungkol dito. No? At napakadaming ideas tayong maririnig at mapapanood patungkol sa bagay na ito. At napakaraming mga pastor at mga preachers ang tinitake ito out of context para yung mga miyembro nila ay magbigay sa church. No? Kasi sabi, mag-ipon kayo sa langit at hindi dito sa lupa. Ngayon sasabihin ng mga preacher, ngayon, dahil ito yung itinuturo ng Biblia na mag-ipon kayo ng pera sa langit, hindi sa lupa, ay magbigay kayo sa loob ng church. No? Magbigay kayo sa church. No? Magbigay kayo sa church kasi yung binibigay niyo sa church ay hindi yan masisira. Bakit? Dahil sa langit yan nakatala. No? Sa langit yan nakatala. Pero yun ba talaga yung sinasabi nitong mga verses na ito? Yun ba talaga yung sinasabi ng mga verses na ito? Yung idea ng verse 19, sabi doon, "Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal." Dito sa lupa, lahat ng iniipon natin, mga kapatid, lahat ng material wealth natin ay nasisira or nawawala or nauubos. Alam natin yan, mga kapatid, no? Pag sahod mo ng Wednesday or Thursday, yung Friday, swerte na kung kalahati na yung natira, may kalahati ka pang natitira dun sa sinahod mo. Swerte na, di ba? Tama yan, di ba? Kasi, bakit? Dahil pagpasok pa lang, lalo na dito, no? Pagpasok pa lang ng pera sa account mo, ano na nangyayari? Meron ng kaagad kumakaltas. Maaaring yung bahay, yung loan, yung kuryente, at kung ano-ano pang maraming kaltasan. No? At meron ka pang pamilya sa Pilipinas, pag may naipon ka, bigla na lang nakakaisip ng sakit. Pero parang ganun nga, no? Parang biglang merong nangangailangan sa Pilipinas kasi nga parang naaamoy nila na merong ang ipon. No? Pero sinasabi dito ni Jesus Christ na yung mga material wealth natin ay hindi secured dito sa lupa. No? Dito sa lupa. At iyaan ay nawawala. No? Yung bago mong biling sasakyan ngayon, sa susunod na taon, hindi na siya yung latest. Tama ba? Hindi na siya yung latest. Meron ng susunod na latest na sasakyan. Kaya nga ako, binibili ko talagang luma na eh. Hindi mo ako pwedeng sabihin, hindi latest yung sasakyan mo. Hindi, luma na talaga yan. Kasi mas trip ko yung ganun eh. No? Ewan ko sa inyo. Pero yun yung mga tipo ko na mga gamit. Pakaluma. No? So, yung mga cellphone. No? Cellphone. Bibilin mo ngayon yung cellphone mo na iPhone 21. Sa susunod na taon, iPhone 22 na. Luma na yung sayo ngayon. No? Lalaitin ka na nung may mga bago. Bakit? Dahil yung iyong ari-arian, no, ay naluluma, no,
Mabuti pa kung uaabot ng 1 taon yung cellphone mo eh. Paano pag naiwan mo sa bus? Di ba? So, nawawala yung ating mga gamit. No? Nawawala yung ating gamit, yung mga treasure natin. Yung treasure natin, ito talaga ay, sabi dito, kinakalawang, kinakain ng mga insekto, no? Sa Pilipinas. Papatayo ka ng bahay. Ang ganda-ganda pa ng mga kahoy ng bahay mo, aanayin lang. No? Papapipintura mo yan, tapos after ng ilang taon, luma na, magmumukhang luma na. No? Hindi lang po yan, mga kapatid, sa treasure. No? Maging sa atin, mga tao. Maaaring ngayon, malakas ka, bukas hindi. Maaaring ngayon ay maganda ang iyong pangangatawan, bukas, sa kakakain mo ng lechon, malaki ka na. No? So, itong mga bagay na pinanghahawakan natin dito sa lupa, ito ay nawawala. Ito ay naluluma. Ito ay nauubos. No? So, ang sinasabi ni Jesus Christ dito, huwag kang mag-impok sa lupa. Huwag kang mag-impok dito sa mundong ito. Bakit? Dahil yung mga iipunin mo na yan, yung mga iipunin mo yan, maaaring mawala, maaaring bumaba yung value, maaaring maluma, at maaaring masira. No? Kaya, maraming mga tao, ang security nila ay nandoon sa kung anong meron sila. No? Halimbawa, meron tayong pera sa bangko. Feeling natin secured tayo. No? Halimbawa, meron kang 100,000 sa bangko. Feeling natin ay secured ako kasi meron akong pera na ganito, kalaki, sa bangko. Sa susunod na taon, kahit hindi mo galawin yan, dahil sa inflation, bababa yung value niyan. Sa Pilipinas, ganun din. Meron akong milyon, secured ako, dahil meron akong milyong piso sa bangko. Magkakasakit ka, yung milyon na yun, ubos yun. Di ba? Swerte tayo dito sa New Zealand kasi libre yung ating pagpapagamot. No? Pero kahit anong isipin natin, ang lahat ng bagay na meron tayo, ang lahat ng yan ay may risk na mawala. Amen po ba doon? Naniniwala ba tayo doon? Pero dito sa mundong ito, alam niyo mga kapatid, yung sinasabi ni Jesus Christ na huwag kayong mag-iipon o mag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa, ito ay hindi nakaayon doon sa sinasabi ng mundo. Hindi ito nakaayon sa sinasabi ng mundo. Pag nagbukas kayo ng Facebook, no? Marami kayong mga ads na makikita dyan o sa YouTube makikita nyo na maraming nagsasabi na gawin mo itong mga ituturo ko sa iyo, magbayad ka sa akin at ituturo ko sa iyo kung paano yumaman. No? Kung paano mag-ipon dito sa lupa, kung paano ka magkakaroon ng wealth dito sa lupa. At ito yung itinuturo ng mundo. Na sa atin bilang mga tao ay ilagay natin yung ating security doon sa mga bagay na meron tayo. No? At naiinganyo naman ang marami. Kaya maraming nai-scam. Nasasabihin ng mga nasa sa Facebook, ibigay mo sa akin yung pera mo at dodoblehin ko yan sa loob ng 1 buwan. No? At marami naiinganyo sa ganun. Marami naiinganyo dito sa mga ganitong bagay. Bakit? Dahil ang focus natin ay magkamal ng napakaraming pera. No? Yun yung focus natin bilang mga tao. At dahil dito, sa bagay na ito, kaya kung titignan natin sa Pilipinas, ang daming korupsyon na nangyayari. Bakit? Dahil doon sa idea na gusto kong yumaman. Doon sa idea na gusto ko maging secured ako dahil dito sa mga bagay na meron ako. Pero sabi doon sa verse 20, sabi doon, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. Mag-impok tayo sa langit. Doon dapat nakafocus yung ating, bilang mga Kristiyano, doon dapat nakafocus yung ating pag-iipon. Pag-ipon.
Ngayon, ang tanong natin bilang mga Kristiyano, paano ka mag-iipon sa langit? No? Paano kaya yon? Meron pwede ka bang mag-deposit? No, may pera ako ngayon, di-deposit ko sa langit para hindi manakaw o kaya hindi ma-devalue. No? Alam niyo mga kapatid, kung pag-aaralan natin tong Sermon on the Mount, no? Sermon on the Mount, makikita natin dito yung mga katuruan na binabanggit ni Kristo. Simula nung itinuro ko ito, mga kapatid, 2 years ago, no? Nagsimula sa chapter 5. Alam niyo mga kapatid, itong mga katuruan ni Kristo na ito sa Sermon on the Mount, sa Beatitudes, at itong mga katuruan ni Kristo na ito, ay nagtuturo sa atin kung ano yung dapat nating gawin. No? Yung dapat nating gawin. No? Ang sabi doon, sa simula ay kailangan magkaroon tayo ng humble and pure in heart. Being humble and pure in heart. Hungering and thirsting for righteousness. Showing mercy, making peace, being persecuted for the sake of righteousness, being the salt of the earth, being the salt and the light of the earth, following God's command, resisting anger, being faithful to one's spouse, keeping your word, turning the other cheek, providing for physical needs. Makikita natin dito yung mga bagay na dapat nating gawin. At itong mga bagay na inuutos sa atin ni Kristo na dapat nating gawin, pag ginawa natin yung mga bagay na ito, tayo'y nag-iimpok sa langit. At ano yung ating iniipon sa langit? Ang iniipon natin sa langit ay yung reward na ibibigay sa atin ng Diyos kapag tayo'y kasama na niya doon sa kadakilaan sa langit. No? Kadakilaan sa langit. At itong mga bagay na ito, mga kapatid, pag ginawa natin itong mga bagay na ito, hindi pwedeng hindi tayo gagastos. Halimbawa, yung namigay tayo sa mahihirap, di ba gagastos tayo ron? Hindi ko sasabihin sa inyo mga kapatid na para makaipon kayo sa langit, magkakaroon tayo ng offering dito at dalhin nyo yung pera nyo dito sa church. Hindi ganon. Ang itinuturo ni Kristo dito, kung titignan din natin yung parallel passage nito sa Luke, makikita natin doon, sell your belongings. At ipamigay mo yun na pagbentahan sa mahihirap. Sa ganoong paraan ay nag-iipon ka ng reward sa langit. At yung focus dapat natin ay yung security natin kay Jesus Christ, yung security natin sa Diyos, hindi yung security dun sa mga bagay na meron tayo. Kasi yun yung focus natin bilang mga tao. No? Na ma-secure ko yung aking pamilya sa pamagitan ng aking pagkamal ng napakaraming yaman. Pero ang katotohanan nito ay yung security natin dapat ay na kay Jesus Christ. Nasa Diyos dapat yung security natin. Na kapag ganon yung ating kaisipan, ang security ko kay Kristo, ngayon ako ay susunod sa Kanya. At sa aking pagsunod sa Kanya, ako ay nag-iipon ng reward sa langit. May dalawa pong naiipon ng tao. Sa langit. Lahat tayo may naiipon sa langit. No? Maaaring Kristiyano ka man o hindi, meron kang naiipon sa langit. Una, yung mga mananampalataya, kapag sila ay sumunod dito sa mga utos na ito ni Kristo, kaya nga sabi ni Jesus Christ, when you do this to the least of this, you're doing it to me. Sabi ni Kristo. No, sabi niya doon, kapag nagpainom ka dito sa least of this, no, sa mga mahirap at sa mga kapatid mo, sa pananampalataya, kapag pinainom mo na sila, parang pinainom mo na rin ako. Ayun yung sinasabi ni Kristo. Ngayon, kapag gumagawa tayo ng mabuti, kapag sumusunod tayo sa utos ng Diyos, nag-iipon tayo ng reward sa langit. At yung mga hindi mananampalataya, sa kanilang pagkakasala, sa kanilang paggawa ng kasamaan, ay nag-iipon sila ng puot ng Diyos. Na pagdating ng judgment, ay ibubuhos sa kanila yung puot ng Diyos na yon at kailanman ay hindi nila kayang pagbayaran.
So may dalawa. No? Tayo'y nag-iipon ng reward sa langit bilang mga mananampalataya, o tayo'y nag-iipon ng puot ng Diyos na sa darating na paghuhukom, ito ay ating tatanggapin kung wala tayong relasyon kay Kristo. So yung sinasabi ni Jesus Christ dito, no? Na yung treasure natin ay secured sa langit kung tayo'y kikilos at gagawa na naaayon doon sa utos ng Diyos. Naaayon doon sa utos ng Diyos. At yung sabi doon sa verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Gusto mong malaman kung nasan yung puso mo? Gusto nyo pong malaman kung nasan yung puso nyo? Tignan nyo yung inyong bank account. At saan yung majority ng pera na pupunta, nandun yung inyong puso. No? Nandun yung inyong puso. Kung saan mo ginagastos yung iyong kayamanan, ay nandoon yung iyong puso. Kaya dapat nating makita na kung tayo ay secured kay Kristo, makikita natin na yung ating treasure ay napupunta. No? Yung physical treasure natin ay napupunta dapat ito doon sa mga gawain na pang Panginoon. Gawain pang Panginoon. Kaya, tignan nyo yung inyong mga bank account. No? At makikita nyo doon na ang aking bang pinaghirapan ay napupunta lamang para isatisfy yung aking sarili, o napupunta ito para sumunod sa Diyos. Sumunod dun sa kanyang gawain at mag-support dun sa kanyang mga gawain. No? Na tayong mga Kristiyano ay dapat nakikita natin ang mga bagay na ito. Nakikita natin yung mga bagay na ito. Sabi dun sa dulo, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and money. Ngayon, itong katuruan na ito, you cannot serve God and money. Masama bang maging mayaman? Sumasagot ha? Hindi kami mayaman. Masama bang maging mayaman? Kung sinasabi dito na you cannot serve God and money, masama bang maging mayaman? Masama ba yung talagang nagpapagal ka para kumita ng pera para matustusan mo yung iyong pamilya? Oh, it depends kung paano kayo maman. Ayos, parang ayos yun ah. Alam niyo mga kapatid, hindi naman masama yung pagyaman eh. No? Hindi masama yung pagyaman. Hindi masama na ikaw ay nagsusumika para pakainin yung iyong pamilya. Dahil sinasabi din sa Biblia, kung hindi mo kakalingain at tutustusan yung iyong pamilya, para ka na rin hindi Kristiyano. Kasi ang unang ministeryo natin bilang mga mananampalataya ay bilang mga magulang ay tumugon doon sa pangangailangan ng ating mga anak. Diba? Yun yung primary ministry natin bilang mga magulang. Tustusan yung pangangailangan ng ating mga anak. Kaya yung mga nagpapakapagod para tustusan yung pangangailangan ng kanilang mga anak, wala pong masama doon. Walang masama doon. Bakit? Dahil ginagampanan mo lang yung iyong ministeryo sa iyong pamilya. Yung pagiging mayaman, ito ay walang masama sa pagiging mayaman. Ang problema, kung ikaw ay isang mayaman, kung hindi mo kayang i-let go yung iyong kayamanan para doon sa ministeryo mo sa Diyos. Parang may isang storya sa Bible, yung rich young ruler, no? Merong isang mayaman, no? Na sumunod kay Kristo at nagtanong sa kanya, sabi nung mayaman na yon, paano po ako magkakaroon ng kaligtasan? Paano ko magagawa yan, yung bagay na yan?
Sabi ni Kristo sa kanya, nasunod mo na ba ang 10 utos? Sabi niya, nasunod ko na lahat yan. Nagawa ko na lahat yan. Pero sabi ni Kristo, sige, kung nagawa mo na yan, ibenta mo lahat ng iyong ari-arian at ikaw ay sumunod sa akin. Alam mo, tumalikod siya kay Kristo at malungkot siyang umalis. Bakit? Dahil sobrang dami ng kanyang kayamanan, hindi niya kaya itong pakawalan para sumunod kay Kristo. Hindi niya kaya. Hindi niya kaya. Pero tayo bilang mga mananampalataya, no? Yung ating kayamanan, no? Ito ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Yung ating kayamanan ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kaya nga dapat tayo ay maging mabuting steward nitong mga bagay na pinagkatiwala sa atin. Pero hindi ito yung primary na ating pinaglilingkuran. Ang pinaglilingkuran natin ay yung nagbigay nitong mga blessings na ito at sa Kanya tayo magtitiwala na kung i-require niya yung kung anong meron tayo ay kaya nating itong ipagkaloob. Kaya nating itong ipagkaloob. No? At kung babasahin natin yung parallel passage sa Luke, sabi doon, ibenta nyo yung ari-arian at ipamigay nyo sa mahirap. Ipamigay nyo sa mahirap. Hindi sinabi doon na ibenta nyo yung iyong ari-arian at ibigay nyo sa church. No? Hindi ganon. Ang sinasabi ay itong kayamanan na meron ka, dapat itong i-share doon sa mga nangangailangan. Doon sa mga nangangailangan. No? Meron din mga passages dito sa epistles ni Apostol Pablo na sinasabi niya na meron kayong mga kapatid na naghihirap tapos kayo ang yayaman ninyo. Gumawa kayo ng paraan na yung level na iyong kayamanan ay maging kapantay ng level ng kayamanan ng mahihirap. No, bakit? Para merong equal sharing sa loob ng iglesia. Para hindi yung iba ay nagugutom habang kayo'y busog na busog. No? Kayo'y magkakapatid sa pananampalataya. Ang dapat ninyong tignan ay makita nyo yung burden ng iba at makatulong kayo para yung burden na yon ay mabuhat. Sa pamamagitan nito ay makikita na kayo'y mga anak ng Diyos dahil sa pag-iibigan nyo sa isa't isa. No? At hindi itinuturo dito na yung inyong mga kayamanan ay dalhin nyo sa church para yung mga pastor nyo ay yumaman. No? Ang itinuturo dito, alam nyo mga kapatid, nung tayo nagsisimula pa lang, no? Nagsisimula pa lang tayo, wala tayong offering sa loob ng church. Hanggang ngayon, hindi tayo nag-offering sa loob ng church. Meron tayong bank account na doon natin tinatransfer kung ano man yung ating mga nais ibigay sa church. Pero ang teaching sa simula pa lamang, kayo ay mag-offering sa inyong pamilya nang sa gayon kung meron kayong mga kapatid na may pangangailangan, itong pera na ito ang magagamit nyo para tulungan sila. Para tulungan sila. Bakit? Dahil tayo dito, ang liit lang ang ating mga expenses sa loob ng church. No? Hindi kailangan ng church na meron kang daan-daan libo sa iyong bank account. Kaya nga sa ating camp, $30 na lang yung ating registration. Bakit? Dahil merong pumapasok sa loob na church na pera na dapat gamitin ito para sa ikabubuti ng ating bawat kaanib ng iglesia. At gayon din tayo bilang mga pamilya na siyang nag-o-offer sa loob ng pamilya ay makakatulong din naman dun sa mga nangangailangan nating kapwa. May kamag-anak tayong nangangailangan, yun yung ating pangtutulong sa kanila. No? So, ang itinuturo ni Kristo dito, tayo bilang mga mananampalataya ay magamit yung ating yung ipinagkatiwala sa atin na Diyos na kayamanan. Yung mga blessings na binibigay sa atin ng Diyos at maging channel tayo ng blessing para sa iba. Sa pamamagitan nito, mga kapatid, tayo nag-iimpok ng kayamanan sa langit. At kapag tayo ay nagkaroon na ng glorified body at nakasama na ng Diyos,
sa hinaharap, may reward tayong matatanggap na nagmumula sa Kanya. Tayo pong lahat ay tumayo. Sa mundong ito, mga kapatid, na napakarami nating pangangailangan, na napakarami nating pagkakagastusan, dahil sa mahal ng bilihin, dahil sa mga bagay na kailangan nating gawin, minsan ay naiisip natin na humawak o panghawakan yung mga bagay na meron tayo. At minsan iniisip natin, ito yung aking security, yung mga bagay na meron ako. Pero alam niyo mga kapatid, ang Diyos ang nagbibigay at siya rin ang bumabawi. Ang Diyos ang nagkakaloob ng mga bagay na ito at siya rin ang bumabawi ng mga bagay na ito. Purihin ang ating Panginoon. Sa buhay na ito, maaaring marami na tayong alalahanin patungkol sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Pero, mga kapatid, ang ating Diyos ay ipagkakaloob yung ating mga pangangailangan. Ipagkakaloob niya yung ating mga pangangailangan. Kung may mga bagay na wala tayo ngayon, maaaring hindi natin kailangan yung mga bagay na yon. Dahil nalalaman ng Diyos ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Mga kapatid, sabi dito, kung nasan ang iyong kayamanan, nandun rin naman ang iyong puso. Pasumpungan nawa tayo ng Panginoon na ang puso natin ay nasa Kanya. Na ang ating puso ay nakafocus doon sa paglilingkod kay Kristo. Dahil walang ibang hinihingi ang Panginoon. Hindi niya kailangan ng ating kayamanan. Wala siyang pangangailangan. Pero ang tanging may o-offer lamang natin sa Diyos ay ang ating puso. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong pag-ibig sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, dahil kayo ang siyang nagbibigay sa amin ng aming mga pangangailangan. Kayo nagkakaloob sa amin, Panginoon, ng aming mga naisin. Panginoon, maraming mga bagay kaming tinatanggap na nagmumula sa iyo na maaaring hindi man lamang namin pinapanalangin pero iyong itong ipinagkakaloob. Panginoon, maraming salamat po. Panginoon, tulungan mo po kami na sumunod sa iyong mga salita. Tulungan mo po kami, Panginoon, na sa pamamagitan ng aming mga kayamanan ay purihin ka namin. Sambahin ka namin, Panginoon. At sumunod kami sa iyong mga salita. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.